Hi guys, narito ang ika-75 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nalungkot ang lahat dahil sa pagkawala ng City Lord. Ganun din si Lord Yemo. Ang paligid ay nagkasira-sira. Biglang tumalon ang ating bida papunta sa pinaglabanan ng City Lord. Nagmamadali siya at may hinahanap. Naglabas siya ng isang item. Nag-react ang item na kanyang ginagamit. Tanging bakas ng kaluluwa lamang ang natira. Ang kaluluwa ng City Lord ay tuluyang nawala. Katulad ng nakaraang buhay, sa harap ng espada ng City Lord nandoon sila Zion at Lord Yemo. Patuloy ang pag-iyak ni Zion dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Pumatak ang luha malapit sa espada ng City Lord. Lumapit ang ating bida. Malungkot siyang nakatingin kay Zion. Sabi ng ating bida, "Pasensya ka na Zion." Magsasalita pa sana ang ating bida pero bigla nang niyakap siya ng mahigpit ni Zion. Ginamit ko pa nga ang mga lihim na diskarte ng Diyos ng langit. Pero hindi ko pa rin siya nailigtas. Hindi ko rin mapigilan ang demonyo na patayin siya. Patuloy ang pag-iyak ni Zion. Sabi ng ating bida, "Zion, makinig ka sa akin. Ang iyong ama, ang aking biyenan ay gumamit ng lihim na diskarte ng iyong pamilya para patayin siya, pati na ang kanyang kaluluwa ay napuksa na. Ngunit hanggat may paraan para buhayin muli ang biyenan ay hindi ako susuko." Sabi ni Zion, "Pagkabuhay muli, may paraan ba para buhayin muli ang ama?" Habang nakikinig lang si Lord Yemo, nag-iisip ang ating bida. Habang nakatingin siya kay Zion, sabi ng ating bida, "Sasabihin ko sa iyo kapag dumating na ang oras. Hanggat patungo tayo sa kaharian ng mga guho ng dragon, at isang tiyak na antas. Makakahanap tayo ng paraan para buhayin muli siya." Sabi ni Zion, "Niyali, pupunta ako sa kaharian ng mga guho ng dragon. Magiging mas malakas ako at bubuhayin ko muli ang aking ama. At saka," sabi ni Nili, "maghayganti laban sa demonyo." Doon na natapos ang mas salimuot na gabi. Dinaraos na ang paglibing sa City Lord. Napakasama. Akala ko makokontrol ko ang aking kapalaran at ang kapalaran ng lahat sa paligid ko. Pero mukhang isa lang akong pawn, na malalim na nakatali sa laro ng kapalaran na ito. Ipinakita ang mansyon ng City Lord. Habang nakaupo si Lord Yemo, may binabasang sulat siya. Habang lumuluha, may napansin siya sa labas ng pinto. Agad niyang pinyunas ang kanyang luha. Sabi ni Lord Yemo, "O ikaw pala Zion." Tinawag ni Zion ang kanyang lolo. Nag-iisip siya ng sasabihin. Habang hinihintay ni Lord Yemo ang sasabihin ni Zion, umupo silang dalawa. Sabi ni Lord Yemo, "Yun'er Yezong is gone and your grandpa is also old. Dapat mong alagaan ang iyong sarili mula ngayon." Umiiyak pa rin si Zion. "Lolo, ama." Patuloy ang pag-iyak ni Zion. "Ang iyong ama, ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kaluwalhatian, hindi siya isang kahihiyan sa ating mga ninuno." Natigilan ng sandali si Lord Yemo. "Ipinagmamalaki ko siya." Huminga siya ng malalim. Tumigil na sa pag-iyak si Zion. Sabi ni Lord Yemo, "Yun'er, aalis ka ba sa lungsod ng kaluwalhatian sa lalong madaling panahon?" "Oo, sa buong buhay ko, palagi akong wala dahil sa mga negosyo at kaunting oras lang ang ginugol ko sa iyo. Ngayong wala na si Yezong, ako ang magbabantay sa lungsod ng kaluwalhatian sa ngayon. Kung isang araw, hindi na makakagalaw ang iyong lolo, ibibigay ko sa iyo ang lungsod ng kaluwalhatian." Sagot ni Zion, "Oo, makikita ang ating bida na nababasa ng ulan." Nakita siya ni Ninger. Naglakad pa palapit si Ninger. Pinayungan niya ang ating bida. Maririnig ang pagpatak ng ulan sa mga dahon. Sabi ni Ninger, "Dati, naiinggit ako kay Yezayan. Dahil ang kanyang ama ay ang City Lord, at ang City Lord ay maaari ring gawin ang anumang gusto niya. At walang sino mang makakapilit sa kanya na gawin ang mga bagay na ayaw niya. Akala ko si Yezayan ay pinagpala at isang taong hindi maiintindihan ang aking sakit." Natigilan siya ng sandali.
Hanggang sa kalaunan ay napagtanto kong ang pamilya ng hangin ng Niebe ay nagpasa ng napakalaking pasanin para sa lungsod ng kaluwalhatian. Sabi ni Nieli, napakalaking pasanin. Sabi ni Ninger, maaga namatay ang ina ni Yezayan. At kahit na ang kanyang ama ay palaging nasa tabi niya, nag-iisa siya. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nabuhay ng malakas at patuloy ang kanyang paglilinang, na naglalayong ibahagi ang mga pasanin ng kanyang ama. Nais na ibahagi ang pasanin ng City Lord. Nung bata pa ako, talagang matigas ang ulo ko. At madalas akong makipagkumpetensya kay Yezayan pero hindi ako nanalo. Siya ay isang taong nakakuha ng aking paghanga. Sabi ng ating bida, Ninger, pareho kayong mabait at matapang. Napakagaan ng loob ko na pupunta kayo sa kaharian ng mga guho ng dragon para mag-ensayo ng magkasama. Nagkaroon ng panibagong determinasyon ang ating bida. Bukas, iiwan natin ang ating bayan. At magsisimula ng isang paglalakbay patungo sa kaharian ng mga guho ng dragon. Kahit gaano pa man hindi tiyak o magulo ang daan, magkakasama pa rin tayo at maglalakad ng magkahawak kamay. Sabi ni Ninger, sige, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Sumikat ang panibagong araw. Makalipas ang isang buwan. Matapos magpaalam sa kanilang mga pamilya, lahat ay nagsimula sa paglalakbay. Patungo sa kaharian ng impyerno. Sa kanilang paglalakbay, nakarating na agad sila sa lugar kung nasaan ang master ng kaharian ng impyerno. Siyam na palapag na lupain ng kamatayan, ikasyam na palapag. Ha! Mukhang karamihan sa inyo ay narito sa oras. Ipinakita ang lahat habang parang mayroong hinahanap ang ating bida. Makikita sa kanyang mata na pinagmamasdan niyang mabuti ang lahat ng mga tao sa paligid. Sa isip niya, hindi mapagaling, o nagtatago pa rin ba siya? Ipakita mo ang iyong sarili. Sa pagkakataong ito, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon na tawagin ang iyong kayamanan. Sabi ng master ng kaharian ng impyerno. May mali, Nieli. Nagulat ang ating bida. Sabi ng master ng kaharian ng impyerno. Alam kong gusto mong pumatay ng isang tao. Pero may mga bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Kung nagsimula kayong magpatayan, ang master ng kabilang panig ay tiyak na papatayin kayo. At kahit na ikaw ay aking disipulo, hindi ako pwedeng magkampi sa iyo. Nakikinig lang ang ating bida. At syempre kung may gustong pumatay sa iyo, gagawin ko rin iyon. Master ng impyerno, kahit na pinatay ng kabilang panig ang iyong mga magulang. Hindi pa rin ba tayo pinapayagang kumilos? Sabi ng master ng kaharian ng impyerno. Syempre pwede ka, pero ngayon kung maghihiganti ka sa iyong kaaway, ibibigay mo ang iyong buhay para sa wala. Mas mainam na maghintay hanggang nasa kaharian ng mga guho ng dragon ka na, at ang iyong paglilinang ay umabot na sa isang tiyak na antas. Bago mo ayusin ang iyong mga sama ng loob. Sa ganitong paraan, kahit kami na mga master ay hindi na makakapigil sa iyo. Sa isip ng ating bida, ang ibig sabihin nito ay, kapag ang aking antas ng paglilinang ay lumampas sa antas ng master ng demonyo, hindi na niya ako mapipigilan, pero hanggang doon. Naiintindihan ko, susundin ko ang payo ng master. Sabi ng master ng kaharian ng impyerno. Ang isang maliit na butas ay magpapalubog sa isang malaking barko. Kung kaya mong tiisin ang personal na sama ng loob sa ngayon, tiyak na makakamit mo ang malalaking tagumpay sa hinaharap. Pagsang-ayon ang ating bida, sabi ni Xiao Yu, Nieli, hindi pa huli para maghayganti ang isang ginoo. Oo, aalis na ako. Dua Jian, ikaw at ang demonyo ay nasa iisang angkan kaya mag-ingat ka. Sabi ni Jian, patayin ko siya kung may pagkakataon. Sabi ni Nieli, hindi na kailangan. Hindi mo pa rin siya kaya ngayon, mas mabuting protektahan mo ang iyong sarili. Sabi ni Jian, oo, naiintindihan ko. Sabi ni Nieli, okay, pupunta ako at babatiin ang ibang tao. Pinakita si Zion. Pinigmasdan niya itong mabuti. Sa isip niya, Zion,
Sa nakaraang buhay, si Zion ay naging isang malakas na babae at siya ang nanguna sa amin palabas ng mga bundok ng ninuno. Siya ang nagturo sa akin na huwag sumuko. Sabi ni Nieli. Zion, sabi ni Zion. Nieli, isip niya, naniniwala akong makakalabas siya sa kanyang kalungkutan. Sabi ng ating bida, pagdating mo sa kaharian ng mga guho ng dragon, dapat mong alagaan ang iyong sarili. Okay, sabay ngiti ng ating bida. Niyakap niya si Zion. Sabay, sabi ng ating bida, pagkatapos ng maikling panahon na magkasama, maghihiwalay muli tayo. Pero para sa kinabukasan nating lahat, at dapat tayong magsikap para sa kapakanan nito. Habang mahigpit na nakayakap si Zion, sabay tawag sa pangalan ng ating bida. Habang mahigpit ang yakap ng dalawa, may nangyayari sa akin langitan. May nabubuong dimensyon. Napansin na ito ng lahat. Gulat na reaksyon ni Kang Ming. Ito ay, sige. Ang pintuan ng maliit na mundo ay nakakonekta na sa isang lokasyon malapit sa sekta ng Diyos na walang anyo. Dapat na tayong umalis ngayon. Oo, sabi ni Weinan. Nieli, Duzi, magkita tayo sa mundong iyon. Sabi ng ating bida. Sige, ingatan mo ang iyong sarili doon. Nagliwanag na sina Weinan. Kasama ang master nito, mabilis silang lumipad patungo sa dimension. Tagumpay silang nakapasok. Habang ngumiti ang babae, dapat na tayo ring umalis. Ang pintuan ng maliit na mundo ay malapit ng lumiko malapit sa sekta ng banal na tala. Kailangan ng umalis. Huling poem ng dalawa, masarap maging bata. Napakatagal ko nang nabuhay kaya, nakalimutan ko na kung ano ang pag-ibig. Poem, nalungkot si Ninger. Nieli, bumalik sa alaala ni Ninger. Tinulak ni Zion si Ninger. Nagulat si Ninger. Lumapit na siya sa ating bida. Nieli, aalis na kami ngayon. Sabi ng ating bida. Ninger, punta ka na doon at alagaan mo ang iyong sarili. Ngumiti Ninger. Niyakap ang ating bida. Ninger, sabi ni Ninger, hindi mo na kailangang magsabi ng kahit ano, alam ko ang lahat. Gayunpaman, Nieli, may panaginip ako, ilang panahon na ang nakakaraan. Nanaginip ako na si Ai Hao ay naging isang pangit na halimaw, at patuloy akong nakikipaglaban para sa isang bagay, at nahulog ako sa walang katapusang mga laban araw-araw. Hanggang sa isang araw, nakilala kita. Noon ko naramdaman na parang nakita ko ang kahulugan ng buhay. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, nakipaglaban para sa iyo, at sa huli, namatay sa ilang para sa iyo. Kahit na panaginip lang iyon, naramdaman kong ito ay itinakda. Nieli, Column, magiging mas malakas ako kapag pumunta ako sa kaharian ng mga guho ng dragon. Ano, sa aking nakaraang buhay, mayroon din akong ibang babae pagkatapos ni Zion. Teka, sino ka? Sabi ni Nieli, bakit mo alam ang pangalan ko? Nieli, patuloy ang pag-uusap ng dalawa. Sabi ni Nieli, sama-sama ka nang hindi nagsasabi ng kahit ano Kahit ano, sumunod ka kung gusto mo. Pero hindi ko na maaalagaan ang iyong kaligtasan mamaya. Nakikinig lang ang nilalang na ito. Natatakot ako sa kanya noong una, pero matapos niyang iligtas ako mula sa mga mahirap na sitwasyon ng paulit-ulit. Nagsimula akong tanggapin siya, matagal kaming nabuhay ng magkasama. Sa huli, namatay siya habang nakikipaglaban para sa akin. Lagi rin akong nakakaramdam ng kahihiyan dahil hindi ko siya nagawang tretuhin ng tama. Pagkatapos ng lahat, sa panahong magkasama kami, hindi ko pa siya minahal. Sa katunayan, hanggang sa huli, hindi ko pa rin alam kung ano ang hitsura niya. Napaisip ang ating bida. Ang alam ko lang ay ang pangalan niya ay Xiaoning. Sa isip niya, kaya pala nakilala niya ako noong unang pagkikita namin. At kaya pala palagi niya akong tinutulungan. Damn it! Bakit hindi ko naisip noon? Si Xiaoning ay si Xiaoninger. Sa nakaraang buhay, si Xiaoninger ay pumasok sa kagubatan ng itim na demonyo, at sinabi ni Xiaoning na ang kanyang mukha ay napinsala sa loob ng isang madilim na kagubatan.
At ang kanyang kaluluwa ay nasunog din at dumanas ng walang katapusang sumpa. May isang nakakatakot na bagay na nakatago sa loob ng madilim na kagubatan na iyon. Maaaring lumampas pa ito sa pinakamataas na antas na makakamit ng lahat ng eksperto sa kaharian ng mga guho ng dragon. Mukhang may isang lihim na nakatago sa loob ng kagubatan ng itim na demonyo. At paano nakaligtas si Ninger? Anong sumpa ang kanyang dinanas, at paano siya nakarating sa kaharian ng mga guho ng dragon pagkatapos noon? Mukhang kailangan kong pumunta doon para tingnan kapag nakabalik na tayo dito. Doon lang malalaman ang lahat ng misteryo tungkol kay Ninger mula sa nakaraang buhay. Xiao Zhu, kapag nakarating na ako sa kaharian ng ninuno ng Marshall, pupunta ako sa sekta ng banal na tala para kunin ang iyong kamay sa kasal. Ninuno ng Marshall, hinawakan sa tenga si Lu Biao. Bastard, kapag nakarating ka na sa ninuno ng Marshall, hindi ba matanda na ako? Sigurado ka bang hindi ka lang nag-iiwas na pakasalan ako? Hindi ko gagawin iyon. Bitawan mo muna ako. Ano ang ibig mong sabihin? Maaaring ipinipilit mo akong pakasalan ka. Ayaya, ako ang sadyang. Ako ang nagsimula nito. Ang sagot, ako ang nagsimula nito. Xiao Zhu, tiyak na kukunin ko ang iyong kamay sa kasal. Lu Qiao, mas mabuting makinig ka. Kung manggahas kang maghanap ng ibang babae kapag wala ang matandang ito, mas mabuting mag-ingat ka sa matandang ito na darating para baliin ang iyong mga buto. Tumingin siya sa boxer ni Lu Qiao, sa may iwas nito ng tingin. Pareho tayong lalaki. Habang nagpapalam sila, si Niali ay nakayakap at nakikipag-usap sa dalawang diyosa. Pero ako ang napag-alitan at naabuso sa halip. Bakit ang buhay ay napakasama? Habang papaalis na ang dalawa, tumingin pa ito sa ating bida. Falam sa ngayon, hahahanapin ko kayong lahat kapag nakarating na tayo sa kaharian ng mga guho ng dragon. Ang sagot, tagumpay silang nakapasok. Habang nakahinga na ng maluwag ang ating bida. Habang patuloy na pumapasok ang ibang grupo, tinawag ni Duzi ang ating bida. Sabi ni Duzi, aalis na rin ako. Sige, magkita na lang tayo ulit sa kaharian ng mga dragon, kapatid. May dumating na isang tao. Napalingon ang dalawa, habang inabot nito ang kamay niya. Sabi nito, kumusta? Ang pangalan ko ay Huahuo. Magkakasama tayo sa parehong sekta sa hinaharap, kaya alagaan mo ako. Nagulat si Duzi. Kinamayan na ni Duzi. Kumusta? Habang nakatingin si Lu Qiao, sabi ni Duzi, paliwanagan mo ako. Sabi ni Huawo, haha, fair na. Patuloy na naglakad si Huawo. Sinipa ni Lu Qiao si Duzai. Tanga, bilasan mo. Napakamot na lang ng ulo si Duzi. Sabi niya, aalis na ako. Sabi ni Kang Ming, Humph, isang babae, isang bata, haha. Sabi ni Huawo, manahimik ka. Tagumpay silang nakapasok. Sabi ni Ming, aalis na rin ako, column sa inyong lahat. Sabi ng ating bida, magkita tayo mamaya. Sabi ni Lu Qiao, well, ngayon 3 na lang tayo. Sabi ng ating bida, 4 tayo, nandito rin si Josa Yuyan. May nagsalita, 5 tayo. Biglang nagulat ang ating bida at napalingan ito ng mabilis. Sabi ng Demon Lord, makitid talaga ang daan. Niali, ano? Sabi ni Niali, hindi ko inaasahan na kahit na naputol na ang ulo ng iyong babae, makakatakas ka pa rin. Ano, gusto mo bang makipaglaban? Nakatingin lang ang master ng Netherrealm. Noong nakaraan, nagawa mong makuha ang bentahe sa akin. Iniisip mo pa rin bang mapapatay mo ako? Gayunpaman, aaminin ko na may ilang mga trick ka sa iyong mga manggas. Ikaw ang unang kalaban na nakasakit sa akin mula nang umalis ako sa itim na impyerno. Ikaw rin ang unang nakapukaw ng aking interes, kaya papatayin ko ang mga nasa paligid mo isa-isa at isave ka para sa huli. Nang laki ang mata ng ating bida. Sa nakaraan ng ating bida, habang nakaluhod siya hawak ang espada, nagsalita ang isang nilalang na anino. Ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan,
lahat ng nasa paligid mo. Papatayin ko, kahit ang kanilang kaluluwa ay hindi mananatili. Ito ang iyong kapalaran, Sage. Emperor. Nanggigigil ang ating bida, sa isip ng ating bida. Malalaman ko rin ang lahat ng mga utang na loob. Hindi pa ngayon ang oras. Masisiyahan lang siya kung magagalit ako sa kanyang mga pang-uudyok. Sabi ng Demon Lord, nakakatuwa talagang panuurin ang isang biktima na dahan-daang namamatay. Tingnan mo lang siya, binaliwala lang ito ng ating bida. Napansin ito ng Demon Lord. Sabi ng ating bida, ang iyong kumpiyansa, nagmumula sa iyong katawan, hindi ba? Tuldok tuldok tuldok. Oo nga, nakakaawa at nakakatawa. Ang lahat ng iyong kumpiyansa, nagmumula sa katawan na ito. Tumingin ng seryoso ang Demon Lord. Ang katawan na ito ay malakas nga. Ngunit kung wala ang isang malakas na kaluluwa na katugma dito, ito ay magiging basura sa huli. Sabi ng ating bida, mas mataas ang iyong paglilinang. Mas napagtanto mo na ang iyong kaluluwa ay mahina, at hindi kayang panatilihin ang paglilinang ng iyong katawan. Gusto kong makita kung ang iyong katawan, o ang aking banal na prinsipyo ay mas malakas. Sabi ng Demon Lord, iniisip mo na, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagay na tulad nito, mag-aalala ako. Paano maiisip ng isang mortal na tulad mo ang kapangyarihan ng isang katawan? Nanggigigil ang Demon Lord, sa isip ng ating bida. Hey, gaano man karaming beses kang magbalik buhay, ang kaharian ng mga dragon ay magiging iyong katapusan. Duan Jian. Sabi ni Jian, My Lord na ang tawag ni Duan Jian sa ating bida dahil meron na itong dapat tawaging Master. Sabi ng ating bida, huwag kang makipaglaban sa kanya sa loob o sa labas ng angkan. Hanggat nasa angkan ka hindi siya makakagawa ng anumang bagay sa iyo. Sabi ni Jian, kahit na malakas siya, kaya kung makipaglaban sa kanya. Sabi ng ating bida, kung gusto mo talagang makipaglaban, lumaban kapag nakarating ka sa dalawang kapalaran, banal na kapalaran na kaharian, ito ay isang utos. Naiintindihan ko ang utos. Makakaalis ka na. Umalis na ang grupo nila Jian. Sabi ng ating bida, sa wakas ang turno na ng banal na balahibo na sekta. Pinakita ang lagusan. Pumunta na sila sa Master ng Netherrealm. Sabi ng Master ng Netherrealm, ang lugar na pupuntahan mo sa pagkakataong ito ay ang banal na balahibo na sekta. Gayunpaman, mananatili pa rin ako dito sa Netherrealm. Dadalhin ka doon ni Xiaoyu. Kapag nakarating ka na doon, magkakaroon din ng mga taong espesyal na itinalaga upang turuan at gabayan ka. Umaasa ako na hindi mo ako mapapahiya. Ang Master ng Netherrealm ay hindi pupunta sa kaharian ng mga dragon. Mabuti yun, nangangahulugan iyon na magkakaroon ng isang tao na patuloy na magpoprotekta sa lungsod ng kaluwalhatian. Sa isip ng ating bida, kung ganoon, mangyayari pa rin ba ang parehong sakuna sa lungsod ng kaluwalhatian sa loob ng 2 taon? Ang banal na pamilya ay naalis na. Ang boss ng madilim na guild ay papunta rin sa kaharian ng mga dragon. Maliban kung mamatay ang Master ng Netherrealm, walang anumang bagay na maaaring magbanta sa lungsod ng kaluwalhatian. Sino ba ang may ganitong lakas, upang mapabagsak ang Master ng Netherrealm? Kung ang ganitong kaaway ay talagang lumitaw, ang aking pananatili ay hindi makakatulong sa anumang paraan. Fair na, sabi ng ating bida. Master, bago tayo magtungo sa kaharian ng mga dragon, tanggapin mo ang aking regalo. Kinuha na ito ng Master ng Netherrealm. Sabi ng Master ng Netherrealm, natanggap ko na ang iyong regalo. Panahon na para umalis ka. Nagtaka si Xiaoyu kung anong binigay ng ating bida. Sabi ng ating bida, oo nga, sabi ni Xiaoyu, sige, fair na. Tuluyan nang nakapasok ang grupo ng ating bida. Habang nakatingin lang ang Master ng Netherrealm. Sabi nito, Niel, kawili-wili, ito ay isang supot. Gayunpaman, ang mga bagay mula sa maliit na mundo. Wala nang kahulugan sa akin. May napansin siya. Tumingin siya sa itaas.
Nakita niyang nagsasara na ang lagusan. Ni Li, pinakita ang kagubatan. Ang buong rehiyon na ito sa silangang bahagi ng kaharian ng mga dragon ay pag-aari ng isa sa 6 na dakilang ortodoksong sekta, ang banal na balahibo na sekta. Ang banal na balahibo na sekta ay namamahala sa daan-daang mga lungsod, na may populasyon na ilang daang milyon kahit na ang mga disipulo lamang ng panlabas na dibisyon ay umaabot sa milyon-milyon. Panlabas na sekta, sabi ni Xiao Yu. Ang mga nasa ilalim ng banal na balahibo na sekta ay nahahati sa maliit na langit na kaharian, panloob na dibisyon, at panlabas na dibisyon. Huwag kang lokohin ng dami ng mga disipulo sa panlabas na dibisyon. Para sa mga ordinaryong tao, kahit na ang panlabas na dibisyon ay isang bagay na maaari lamang nilang tingnan ng may inggit ngunit hindi kailanman umaasa na matugunan. Sabi pa ni Xiao Yu. Ang panloob na dibisyon ay mas misteryoso at hindi maunawaan. At tungkol sa maliit na langit na kaharian, maaaring sabihin ng isa na ang mismong pag-iral nito ay ang mga bagay ng mga alamat. Sabi ng ating bida, wala ka namang sinabi. Ahem, sabi ni Xiao Yu, may ilang mga bagay na mauunawaan mo lamang sa takdang panahon. Sabi ni Lu Piao, paano naman kami? Papasok ba tayo sa panloob na dibisyon? Sabi ni Xiao Yu, hindi. Ang lugar na pupuntahan natin ay ang Tianling Asterisk Institute. Ang mga henyo na nagmula sa iba't ibang mga lungsod at mas maliliit na kaharian ay papasok sa Tianling Institute upang mag-train at maglinang. Pinakita ang kagubatan. Ngayon, nangyayari na ang panahon ng pag-recruit para sa mga bagong miyembro, na ginaganap isang beses bawat 10 taon. Ang mga nasa paligid natin ay halos lahat ng bagong estudyante ng Tianling Institute. Samantala, ang Tianling Institute mismo ay nahahati sa 5 bahagi, na may mahigpit na tinukoy na mga hangganan. Ang gitnang institute ay ang pinakamalakas, na may silangang institute na nasa ibaba nito, at ang kanlurang institute na nasa ibaba pa, ang timog at hilagang institute ang pinakamahina. Kailangan ninyong lahat na lumahok sa pagsusulit bago makumpirma kung saang institute kayo ay padadala. Ganyu Demigod Rank Netherrealm Suyo Asterisk Tribe. Sabi ni Ganyu, pagsusulit. Si Ganyu ay hindi pa kailanman nag-abala na masubukan. Napatingin si Xiao Yu, isang magiliw na paalala, kahit na kayo ay lahat ng Legend Rank o Demigod Rank. Sabi ni Xiao Yu, mas mabuting lunukan ninyong lahat ang inyong pagmamataas. Ang mga ranggo ng paglilinang sa kaharian ng mga dragon ay nakategorya sa 5 pangunahing kaharian ng banal na kapalaran, banal na bituin, banal na access, landas ng dragon, at martial ancestor ranks. Ang bawat pangunahing kaharian ay nahahati pa sa 9 na maliliit na kaharian. Samantala, ang lahat ng mga naglilinang na nasa ibaba ng banal na kapalaran na kaharian ay sama-samang tinatawag na kabilang sa kaharian ng lupaing kapalaran. Sa madaling salita, para sa mga hindi pa nakakabuo ng kaluluwang kapalaran. Maaaring sabihin na hindi pa sila kwalipikado na tawagin ang kanilang mga sarili na naglilinang. Sabi ni Ganyu, kaya ano? Sa aking antas ng talento, makakapag-stand out pa rin ako sa karamihan. Napatingin si Ganyu sa ating bida. Sa isip ng ating bida, itinuturing akong karibal ng kapatid na ito. Ngunit ang tunay kong kaaway ay ang Sage Emperor. Oh, nandoon din ang Demon Lord. Anuman, walang saysay na abalahin siya. Ipinakita ang lugar. Sabi ni Xiao Yu, huwag kang humakbang sa pintuan. Nakarating na sila sa kanilang patutunguhan. May 2 tao na nagbabasa ng libro. May napansin ang isa. Ano? Si Xiao Yu ito. Sabi ni Xiao Yu. Ito ang sulat ng rekomendasyon para sa 3 estudyanteng ito. Tinignan nito ang sulat. Sabay tingin. Sa 3, natanggap na ang sulat ng rekomendasyon. Mag-sign up doon. Maaari mo na silang dalhin ngayon. Tama. Sumunod ka sa akin. Lugar ng banal na balahibo na sekta. Ipinakita pa ang malaking gusali. Sa isip ng ating bida. Maraming tao, libo-libong estudyante ang narito. Sabi ni Xiao Yu,
Bago pahintulutan ang mga talento mula sa iba't ibang mga lungsod at maliliit na kaharian na sumali sa Sky Soul Institution. Kailangan nilang lahat na sumailalim muna sa pagsusulit ng espiritual na ugat. Espiritual na ugat. May tatlong antas ng espiritual na ugat, langit, lupa at tao. Ang bawat antas ay nahahati pa sa 9 na natatanging grado. Mas mataas ang grado ng isang espiritual na ugat. Mas malakas ang kanilang talento at mas mabilis ang kanilang bilis ng paglilinang para sa banal na enerhiya. Sabi ni Lu Piao, Kuya, ano ang grado ng iyong espiritual na ugat? Lumingon sa paligid si Xiao Yu. Ako ay isang 7th grade heaven spiritual root. Sige, malakas na pagkakasabi ni Lu Piao. Talaga bang napakalakas ng isang 7th grade heaven spiritual root? Nagtinginan sa kanya ang mga nasa paligid. Napanganga ang mga nakakinig. Napakamot ng ulo si Lu Piao. Lumapit ang ating bida at ibinulong kay Lu Piao. Ang isang 7th grade man spirit root ay hindi pa masama, habang ang isang 5th grade earth spirit root ay itinuturing na henyo. Tungkol sa ugat ng langit, bihira sila. Sa palagay ko sa buong Sky Soul Institute, 1,000 lang ang tao. Kaya 7th grade ng heaven spiritual root. Magiging henyo sa mga henyo. Sa isip ng ating bida. Pero mukhang hindi pa nabubuo ang kaluluwang kapalaran ni Xiao Yu. Sa kanyang edad, dapat na nabuo na ang kanyang kaluluwang kapalaran. Kung ihahambing kay Xiao Yu, medyo ordinaryo ako, na nasubukan sa aking nakaraang buhay na mayroon lamang 7th grade ng Earth Spirit Root. Sa tulong ng Temporal Demon Spirit Book, nakarating ako sa rurok ng aking paglilinang. Sa pagkakataong ito ay walang Temporal Demon Spirit Book. Ngunit dahil sa kaalaman mula sa aking nakaraang buhay, ang aking paglilinang ay hindi rin magiging mas mabagal. Sabi ni Lu Piao, Nieli, tuwing may pagsusulit, nagsisimula akong kabahan. Maliban sa pagsusulit ng lakas ng kaluluwa, lagi akong nasa ibaba ng listahan. Sabi ng ating bida, ang pagsusulit para sa espiritual na ugat ay hindi katulad ng pagsusulit ng lakas ng kaluluwa. Kaunti lang ang kailangan, sabi pa ng ating bida. Gamit ang teknik na iyong ginagawa, kahit na ang iyong mga espiritual na ugat ay hindi mataas. Talagang makakarating sa isang napakataas na antas. Tingin ni Gan Yu na naiinis. Makikita ang mga nakapila sa pagkuha ng test. Maririnig ang ingay nito. Nag-uusap ang tatlong lalaki. 3rd grade man spirit root. Ibalik. 2nd grade man spirit root. Ibalik. Sabi ni Lu Piao. Ibalik. Ano ang ibig nilang sabihin, kuya? Sabi Xiao Yu. Ibalak, ang ibig sabihin. Ang institusyon ay tumatanggap lamang ng mga may est grade man spiritual grade at tinatanggihan ang mga may mababang talento. Nanlaki ang mata ni Lu Piao. Hinawakan niya ang kanyang ulo ng kanyang 2 kamay. Sabi niya, sige na, nakakatakot iyon. Hindi tayo papayagang lumabas hanggang pagkatapos ng 5 taon. Kaya saan ako pupunta kapag ibinalik ako? Tumingin si Gan Yu kay Lu Piao. Sabi nito, basura. Sabi ni Nieli, sino ang tinatawag mong basura? Nagkatensyon sa dalawa. Sabi ni Gan Yu, sino sa tingin mo ang pinag-uusapan ko? Sabi ni Xiao Yu, hindi pinapayagan ang mga away sa institusyon. Maliban sa mga hamon sa mga paligsahan. Kung gagawin mo yan, mayroong mahigpit na parusa, o baka ikaw ay ikulong sa silid ng yelo. Lahat kayo ay mga alagad ng aking ama-ama. Wala akong pagnanais na makita kayong nag-aaway sa sandaling dumating kayo. Huwag mo akong sisihin mamaya dahil hindi ko kayo sinabihan. Kung mayroon man sa inyo ang muling magdulot ng gulo, mas mabuting huwag kayong lumapit sa akin kapag nahirapan kayo mamaya. Sabi ni Gan Yu. Binata Xiao Yu. Si Gan Yu ay masyadong nagkamali sa kanyang mga salita kanina sa isang sandali ng pagkairita. Huwag mo akong pansinin. Tumingin lang si Xiao Yu. Sa isip ni Gan Yu. Ang Panginoon ng kaharian ng impyerno ay tila malapit kay Nieli.
Bakit paborito rin ni Xiao Yu si Nia Li at ang ibang lalaki? Mas mabuting kontrolin ko ang aking sarili upang hindi mapataob si Xiao Yu. May naglalakad. Ipinadyak nito ang paa. Nagsalita ang nilalang. Tumawa ito. Hindi ba ito ang superhenyo ng ating kanlurang institusyon, si Xiao Yu? Napansin ito ni Xiao Yu. Hindi ko akalain na makakatagpo ko ang binata Xiao dito. Mukhang ang ating mga landas ay talagang tadhana na magtagpo. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.